sa ulo ng maumatikabong balita. Pagdiriwang ng Kanawidan Festival sa Ilocos Sur, kultura at turismo binigyang buhay. Panagbenga Festival 2026 formal lang sinimulan sa Baguio City. Pilipinas pumesto sa ika-72 sa 2025 Globalization Index. Department of Education naglungsad ng AI-driven learning tools kasama ang Microsoft. United States Justice Department naglabas ng milyong pahina ng Epstein Files. Tensyon sa pagitan ng US, Venezuela at Greenland patuloy na bumabalot sa pandigdigang politika. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ito ang Digpi News Update at narito ang mga balitang hatid namin sa inyo sa ang masulok ng mundo. Para sa lokal na balita, Kanawidan Festival opisyal nang sinimulan sa Vigan, Ilocos Sur. Ngayong unang bahagi ng Pebrero, nagningning ang makasaysayang probinsya ng Ilocos Sur sa kanilang taunang Kanawidan Ilocos Festival, isang linggong pagdiriwang na nagtatampok ng mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan ng mga Ilocano. Pasimula pa lamang noong huling bahagi ng Enero, ang pista ay sentro ng mga aktibidad na kinabibilangan ng tradisyonal na sayaw, street dancing, agri-trade fair at cultural performances na tampok sa kabisera ng Vigan City. Ang salitang Kanawidan mismo ay nangangahulugang legacy o pamana, salamin na pinapahalagahan ng mga Ilocano ang kanilang pinagmulan habang ibinabahagi ito sa mga bisita. Marami ring lokal na produkto at delicacies ang ipinakita sa trade fair, mula sa Abel Iloco weaving, bagnet, hanggang native snacks na nakatulong hindi lamang sa pagpapalago ng turismo kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga maliliit na negosyante. Ang taunang taludtod ng mga gawain ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagpapanatili ng kultura sa gitna ng mabilis na pagbabago at nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Samantala, Season of Bloom sa Baguio City, ramdam na. Ngarito, panoorin natin ang report. Formal nang sinimulan ngayong Pebrero ang Panagbenga Festival 2026 sa Baguio City na kilala bilang Baguio Flower Festival. Bilang pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo sa isa sa pinakamalaking cultural festival sa bansa. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, ang tema ngayong taon na Blooming Without End ay sumasalamin sa patuloy na pagbangon ng lungsod at pagpatibay ng kultura at turismo sa rehiyon ng Cordillera. Ang selebrasyon ay tatagal hanggang ika-8 ng Marso taong kasalukuyan at inaasahang dadagsahin ng libo-libong lokal at dayuhang turista. Kabilang ang mga pangunahing aktibidad ng Grand Opening Parade, street dancing competition at ang Grand Floral Parade kung saan tampok ang makulay na float na gawa sa sariwang bulaklak. Kasabay ng pagdiriwang, pinaintig ng lokal na pamahalaan at kapulisan ang seguridad at crowd control sa mga pangunahing lugar na aktibidad. Naglabas din ng paalala ang mga opisyal laban sa online booking scams at hinikayat ang publiko na makipag-ugnayan lamang sa mga lihimanteng establishmento. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, patuloy na nagsisilbing major tourism-driven ang Panagbenga Festival na nagbibigay trabaho at kabuhayan sa mga residente at nagpapalakas ng posisyon sa Baguio City bilang isa sa mga pangunahing destinasyon sa bansa. Para sa balitang pangkapuluan, Pilipinas pumwesto sa ika-72 sa Globalization Index sa taong 2025. Panoorin natin ang report ni Carla Gala. Ayon sa pinakahuling nilabas ng COF Globalization Index ng Swiss Economic Institute,
Nakuha ng Pilipinas ang ika-72 sa 195 na bansa para sa taong 2025. Isa ang indikasyon ng aktibong partisipasyon ng bansa sa global economy, social integrasyon at political engagement. Ang ranking na ito ay mas mataas kaysa sa karaniwang pangdaigdigang average at inilalagay ang Pilipinas bilang isa sa mga nangungunang globalist na bansa sa rehiyon ng Silangang at Timog Silangang Asya, partikular sa mga usaping kalakalan, migrasyon at teknolohikal na interaksyon. Ang resulta ng pag-akyat sa ranking ay tinuturing ng mga eksperto bilang patunay ng mas malawak na ugnayan sa bansa sa pandaigdigang supply chain at network ng trabaho at maging sa global communication at policy frameworks na nagpapalago sa oportunidad ng mga Pilipino dito sa ibayong dagat. Samantala, Department of Education naglunsad ng AI-driven learning tools kasama ang Microsoft. Isa sa mga pinakalalang teknolohiya ay ang Microsoft Reading Progress na otomatikong sumusukat sa reading fluency ng mga estudyante at nagbibigay ng real-time na datos sa mga guro upang mas maagang matukoy ang learning gaps at mabigyan ng tamang tulong ang mga mag-aaral. Ang tulay pinakilala na sa ilang lugar gaya ng Bais at Dumaguete kung saan ay may positibong pag-unlad na naitala. Kasabay nito, inilunsad din ng Department of Education ang AGA-PA program, ang kauna-unahang nationwide initiative para sa responsible AI integration sa education. Layunin ng program na sanayin ang mga estudyante, guro at ang mga magulang sa tamang paggamit ng AI sa pagkatuto at sa digital literacy. Ako si Alicia Jane Ladon, Digpi News Update. Sa pandaigdigang balita, isang napakalaking troso ng dokumento na may kinalaman sa kaso ng Amerikanong financier na si Jeffrey Epstein ang inilabas kamakailan ng US Department of Justice. Bahagi ng pagsunod sa isang bagong batas na naghahangad magbigay liwanag sa malawakang investigasyon laban sa dating sex offender at ang kanyang network. Sa release noong January 30, 2026, inilabas ng DOJ ang mahigit 3 milyon at kalahating pahina ng mga dokumento kasama ang mga larawan, video at iba't ibang record mula sa halos 2 dekada ng mga investigasyon, kabilang ang mga kaso laban kay Epstein at ang kanyang matagal na kakampi na si Ghislaine Maxwell na nahatulan noong 2021 dahil sa sex trafficking. Ang batas na nag-utos na paglalabas ng mga file na tinawag na Epstein Files Transparency Act ay ipinasa ng Kongreso at nilagdaan noong Nobyembre 2025 upang pilitin ang DOJ na gawing publicly available ang mga dokumento na dati ring nakatago sa publiko. Dumako naman po tayo sa balitang pangkalusugan. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang banta sa kalusugan dulot ng Nipah virus. Panoorin natin ang report. Patuloy ang pagbabantay ng mga health authorities sa Nipah virus. Isang sakit na kabilang sa highly zoonotic diseases na binabantayan o minomonitor ng World Health Organization dahil sa mataas na fatality rate nito sa ilang bansa. Ang Nipah virus ay nagmula sa fruit bats o paniki na maaaring makahawa sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o direktang kontak sa infected na hayop o malapit na pakikipag-ugnayan sa taong may sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, ubo, at hirap sa paghinga. At sa mga malulubhang kaso, maaari mauwi sa pamamaga ng utak o encephalitis. Ayon sa WHO, bagamat bihirang mga outbreak, mahigpit na binabantayan dahil sa kakulangan ng bakuna at tiyak na lunas. Sa ngayon, ang pangunahing paraan ng gamutan ay supportive care at agarang isolation ng mga kaso upang maiwasan ng pagkalat. Samantala, nilinaw ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Ngunit patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa international health agencies bilang bahagi ng global disease surveillance at paghahanda laban sa mga infectious diseases. Pinapayuhan ang mga publiko na manatiling kalmado,
maging mapanuri sa mga nababasa online, at sundin ang mga basic health practices tulad ng tamang food handling at personal hygiene. Tungo sa mga mahal mo sa buhay, tungo sa kaginhawaan, tungo sa kinabukasan. Dito sa Cebuana, inyong pera padala may patutunguhan. Sa Cebuana, Loelia, damang-damang pera padala. At iyon po ang mga balita ngayong araw. Muli ako si Junabel Calibwag para sa Digby News Update.